Hey guys, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyo dyan. Saan man kayo abutin ng vlog na to. This is Brian Mendoza of Grail Fox HD na magbibigay na naman sa inyo ng isang panibagong episode ngayon. At dahil panibagong episode na naman ngayon, naisipan ko magkaroon ng sorpresa para sa inyo. So panoorin nyo magmula una hanggang wakas kung ano yung sorpresa ko sa inyo. Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to Grail Fox HD. At bago tayo mag-proceed sa bagong topic natin ngayon, shoutout ko si Alisa Del Rosario. Ayan siya. Ayan yung picture niya. Nakikita niyo naman, napakaganda niya. Isa sa mga friend ko sa Facebook yan, and ang pagkakasabi sa akin, hindi mo pa ako sina-shoutout. So, single pa yan. And napakabait. So, shoutout sa'yo, Alisa. Thank you. So, ngayon, tapos na yung pag-shoutout natin and medyo madaming nagpapa-shoutout. Pasensya na kayo, ipipila ko kayo sa shoutout and ayoko mag-shoutout ng isa, dalawa, tatlo. Mas gusto ko yung isa-isa para meron kayong highlight sa mismong picture dito, diba? So, ayun. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe. Medyo dumami ulit subscriber ko. Salamat sa inyo and salamat sa matyagang panonood nyo sa mukha na to. Nasisiyahan ako mag-vlog at maraming nagre-react, nag-i-interact sa vlog na to and hopefully makamit ko kayo one day para magkausap tayo ng personal. And bayaan nyo, pag nag 1K subscribers ako and maayos na, ititreat ko kayo lahat. Huwag kayo mag-alala. So ayun, proceed tayo dun sa topic natin ngayon. Ang topic ngayon natin is paano nga ba magpatawad. So ayun, hindi lang naman sa love life ang pagpapatawad eh. Minsan sa tropa mo, tapos may nagawang kasalanan sa'yo, di ba? Tapos bad trip kayo sa isa't isa, pero syempre bilang pinapahalagahan mo yung pagkakaibigan nyo, patatawarin mo. Ganun yun eh. Tapos yung sa love life naman is halimbawa nasaktan ka ng matindi ng mismong naging girlfriend or boyfriend mo, naging ex mo, is hindi natatapos dun yun eh, kasi kailangan mong patawarin. So ang pinakamahirap na part dyan is paano mo gagawing magpatawad kung talagang sinaktan ka nung taong involved. Alam mo yun, mahirap yun eh. One time kasi nangyari rin sa akin yan, and ang hirap gawin na magpatawad. So yun, ganon, yun ang magiging topic natin ngayon. Okay guys, okay na ba kayo? Ready na? Okay, let's go! Okay guys, bali tatlo lang naman ang essentials na paraan para makapagpatawad ka ng isang tao. Kasi sa totoo lang, yun ang pinakamahirap na gawin, yung pagpapatawad sa isang taong sinaktan ka, wala ka namang ginawa. Alam mo yun, wala kang literally ginawa, pero sinaktan ka pa rin niya. Lahat na ng ginawa mo is para sa ikabubuti ng relationship nyo o ikabubuti ng friendship nyo, and yet nagkaroon pa rin kayo ng alitan and hindi mo alam kung bakit niya ginawa yung bagay na yon. Gayon sa sarili mo naman is lahat ng pabor na ibinibigay mo sa kanya is para sa kanya, para sa friendship nyo or para sa pagmamahalan yung dalawa. So yun, ang unang gagawin mo lang naman para magkaroon ka ng lakas ng loob para mapatawad siya is i-accept mo na yun yung kung ano man yung instances na nangyari, hindi ko alam, pero kung ano man yung instances na nangyari, isipin mo na nangyari yon for a reason. Hindi natin alam or hindi natin kayang explain minsan yung mga bagay na nangyari, pero ang isipin mo is nangyari yon for a reason. Malay mo, halimbawa kaya pala nagkaganon siya, may reason siya na maigpit. So ang pinakamagandang gagawin mo dyan, i-accept mo na yon, mga bagay na yon is nangyayari for a reason. Hindi naman po pwedeng sa ibabaw ng lupa is mangyayari yon ng walang karason-rason.
eventually sa buhay mo, siguro lilipas ang buwan, lilipas ang taon, or lilipas ang 3 taon, pero susunod yan, may isip mo, ay, kaya pala nangyari yung ganun kasi eto yung reason. So yun, dun magkakaroon ng explanation kung bakit ganun. Kaya magkakaroon ka sa sarili mo ng kakayahan para ipatawarin siya. Kahit hindi verbally, sasabihin mo, kapatid or ex, pinapatawad na kita. Ayun. So kasi may reason pala kung bakit. Malay mo yung darating sa'yo na ipagkakaloob ng nasa taas, mas better, mas maayos, meant para sa'yo. So ayun, sa number 2 na gagawin mo para makapagpatawad ka, pinakasimpleng gagawin mo, pero pinakasimpleng sabihin, pero hindi naman mahirap gawin. So, eto ngayon ang gagawin mo. I-let go mo. I-release mo kung ano man yung galit mo sa kanya. I-release mo kung ano man yung kinikimkim mong sama ng loob dahil sa nagawa niya. Kasi kung hindi mo gagawin yun, at nandyan pa rin sa dibdib mo yung poot, nandyan pa rin sa dibdib mo yung sakit, nandyan pa rin sa dibdib mo yung galit para sa kanya, hindi mo siya mapapatawad. Once na i-release mo yan, na-release mo lahat yan, na-learn mo na i-let go yung lahat ng yan, dun palang papasok yung kapatawaran. Kasi kung hindi mo siya i-let go, walang kapatawaran na mangyayari. Kasi masakit pa rin para sa'yo. Pero sa totoo lang, kung i-let go mo siya, masakit pa rin para sa'yo, pero meron ka ng kakayahan para magpatawad. Okay ba yan? Ayos yan? Okay, ayos yan. Ngayon, sa number 3 natin, ang pinaka core at ang pinaka the best na magagawa mo para makapagpatawad ka sa isang tao na sinaktan ka ng todo-todo. Alam mo ang pinaka magandang gawin sa lahat? Isang guni mo kay Lord. Isang guni mo kay Lord through prayer. Mag-pray ka. Walang pinakamabisa pala na gawin, kundi pag mga ganyan na isang guni mo kay Lord, bigyan mo ng time yung sarili mo na mag-pray ka. Punta ka sa kwarto mo, mag-pray ka. And eventually, magkakaroon ka ng release, maile-let go mo yan, at mapapatawad mo yung taong sinaktan ka. Kasi walang ibang effective na gagawin ka kundi mag-pray ka sa Panginoon. Ayos ba yun? Okay, so ayun. Nga pala guys, nabanggit ko pala sa inyo na meron ako sorpresa sa inyo kanina sa umpisa ng vid. So ang sorpresa ko sa inyo ay magbibigay ako ng 250 load. Magko-comment ng maayos Mag-comment kayo ng maayos tungkol dito sa topic natin sa paano nga ba magpatawad. Mag-comment kayo ng medyo witty and medyo maayos na comment. And dapat nakasubscribe kayo sa akin and nakalike nyo yung video. So ayan guys, that's about it. I hope na nakapagbigay ng inspirasyon sa inyo to and nakapagbigay sa inyo ng kaalaman. And hopefully lahat ng meron kayong galit sa ibang tao is magkaroon kayo ng kapatawaran sa kanila. Hindi maganda yung magtanim ka ng sama ng loob. Hindi rin maganda sa iyo and sa health mo na magkaroon ka ng iniisip at kinikimkim na galit sa ibang tao. Mas maganda na wala kang kaaway at makapagpatawad ka sa isang tao na matindi yung pagkakapasakit sa iyo. So ayun, salamat sa inyo and don't forget to like, share, subscribe on YouTube guys inyo. And salamat sa inyo. This is Brian Mendoza of Grail Fox HD. God bless and peace.